The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening after sunset, they brought him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases. He drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose I have come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga kapatid, sabi nila sa panahon natin ngayon, mas nauuso ang pinag-uusapan ay mga maling bagay. Ang tawag nga nila sa English ay post-truth era. Ibig sabihin, panahon na ang katotohanan ay para bang wala ng kabuluhan. Para nga namang totoo, dahil nga sa ma-observe natin na sa panahon natin, mas pinakikinggan ang mga tao na malalakas ang boses, kahit na mali ang sinasabi. Mas pinapakinggan ang mga taong sikat, kahit na ang mga sinasabi niya ay parang napakababaw. Mas pinapakinggan ang mga taong sabihin na lang natin, gwapo, hindi kaya maganda, kahit na alam naman natin na bobo o boba. Mas pinapakinggan ang mga taong magaling mag-insulto, magaling magmura. Mas pinapakinggan ang mga tao na dinadaan sa galit ang usapan. Pero mas hindi pinapakinggan ang katotohanan. Yan na raw ang panahon natin ngayon. At sa panahon na ito, medyo mas mahirap nga hanapin kung alin ang totoo. Kasi mas nauso na pumapanig tayo sa isang grupo at kalaban ang isa pang grupo. Ang tawag sa English diyan ay polarizing. Ibig sabihin, pag ito ang grupo ko, ito lang ang tama. At kung ano ang grupo mo, yan lang ang tama. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ito. Kaya nga po, merong tinatawag tayo sa panahon natin ngayon na mga dilawan at mga pulahan. Dahil
mas gusto natin na ganon. Kahit na mawawala ang katotohanan, okay lang basta mananalo tayo sa usapan, sa sigawan, sa diskasyon, sa mga rason. Walang pakialam kung mali ang sinasabi, basta mananalo kami. Nawawala ang katotohanan. Kaya nga ba siguro sa ating gospel reading ngayon, makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabihan ang mga demonyo, tumahimik kayo. Dahil ang mga demonyong ito ay nagsasabi din ng totoo. Katulad ng reading kahapon, ng gospel reading kahapon, ang demonyo ay nagsabi ng totoo. Ang sabi niya kay Jesus, I know you, kilala kita. Kilala kita, ikaw ang anak ng kataas-taasan. O di ba? Totoo ang sinasabi ng demonyo, pero sinabihan siya ng ating Panginoon, tumahimik ka. Alam niyo kung bakit? Dahil pwedeng gamitin ng demonyo ang katotohanan para mapalaganap ang kasinungalingan. Sa panahon nating mga medyo may edad na, ang tawag dito ay, sa English ay half-truth. Kalahati lang ang katotohanan pero lumalabas na parang iyon ay totoo. Gumagamit ng katotohanan para ang kasinungalingan ay mapauso. Mga historian ngayon, may tinatawag tayong historian na revisionist. Ibig sabihin naman ito, sumusulat ng bagong history at ang bagong history na ito ay taliwas sa totoong mga nangyayari gamit ang katotohanan. Ginagamit ang katotohanan para maikwento ang mali. Marami namang ganyan eh. Sa mga maliliit na bagay, may ganyan din. Sabi nga ng mga nagiinuman sa kanto ng mga mister, nag-a-advise sa isa't isa. Sabi, pare, kapag ikaw ay nahuli ni Mrs. na merong kalaguyo, kahit na halatang halata na tama ang hinala ni Mrs., wag na wag kang umamin. Maghanap ka't maghanap ng rason, ng excuse. Wag na wag mong aminin. Dahil habang hindi mo siya inaamin, pagtagal ng panahon, magiging totoo ang sinasabi mo at maniniwala si Mrs. Maitatago mo ang katotohanan, gumamit ka lang ng kaunting katotohanan. Kaya nga ba't pinapatahimik ng ating Panginoong Hesukristo ang mga masasamang espiritu? Dahil sila ay magaling magsinungaling. Madali kasing mahuhuli yung mga tangang mga sinungaling eh. Di po ba? Madali silang mahuli dahil pag nagsisinungaling sila, talagang totoong hindi totoo ang sinasabi. Talagang totoong nakikisali lang sa mga bagay na hindi sila kasali, sa mga kwento na hindi sila dapat sumali. Kaya sila ay nahuhuli dahil wala silang alam. Pero kapag ang demonyo na ang nag-utos sa atin na magsinungaling, pwede palang gamitin ang katotohanan para kumalat ang kasinungalingan. Kaya sabi ni Lord, shut up, you devil.
Shut up, you demons. Yan din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Kapag wala kang masabing totoo, shut up. Kapag ginagamit mo lang ang katotohanan para ang iyong kasinungalingan ay lumaganap, shut up. Para ikaw ay sumikat, shut up. Kaya nga ba't sa ating gospel reading ngayon, pinakita ng ating Panginoon na kahit ano pang pagkabisi niya sa kanyang mga gawain, naghanap siya ng panahon at lugar para mapag-isa at manahimik. Para mapag-isa at ma-invite ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Dahil kailangan nating manahimik. Ang ingay-ingay na ng mundo ngayon. Dahil mas gusto nag-aaway. Mas gusto mas malakas ang boses. Mas gusto siya ang mas nakakasabi ng insulto. Mas gusto siya ang huling nagsabi ng malakas na word o na salita. Kahit na mali, basta ako ang last na nakapagsabi ng salitang nakakasakit. Ako ang last na nagmura. Napakaingay na ng mundo. At dahil sa ingay ng mundo ngayon, mas pinaniniwalaan natin ang sinasabi ng mas nakakarami at hindi ang katotohanan. Basta maraming nagsabi, totoo yan. O mas pinaniniwalaan natin kapag sinabi ng mga cute sa TV, o di kaya sa TikTok, o di kaya sa YouTube, pero maling sinasabi. Kaya ang invitation sa atin ngayon, every day, offer some silence. Every day, offer some times na meron kang lugar kung saan pwede kang magdasal. Dahil yan lang ang pagkakataon na pwedeng maliwanagan ng ating isip at matuturuan tayo ng Espiritu Santo kung alin ang totoo at alin ang mali. Lalong-lalo na sa mga panahon na na-overcome tayo ng ating mga emosyon. Kapag masyado na tayong emotional, nawawala na ang rason. At hindi na nakikita ang katotohanan. Kaya kapag ikaw ay galit, o di kaya ay malungkot, o di kaya ay feeling mo wala nang nagmamahal sa iyo, stop and shut up in front of the Lord. Huwag munang mag-decide dahil baka mali ang magiging desisyon mo. Dahil nawawala ang katotohanan. Kaya maganda na marami pa rin sa atin gustong magsimba everyday. Maganda na available na ang misa sa computer, sa cellphone, sa TV. Dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-reflect, tumahimik at magdasal at i-welcome ang Diyos pabalik sa buhay natin.